Dumating siya sa silid-aralan ng mister, suot ang isang sexy na pambahay, ngunit nadatna niya itong nagpapanggap na natutulog habang may suot na headphone, tuluyang binabaliwala siya. Sa sandaling yun, lubos niyang naunawaan ang tunay na damdamin ng kanyang mister. Bigong-bigo, iniwan niya ang silid. Ngunit pagkapag-alis niya, biglang bumangon ang kanyang mister. Mabaliw na nilinis ng lalaki ang silid gamit ang alkohol, na para bang nasusuklam sa mismong amoy niya. Ang kanyang mga kilos ay sinadyang paghihiganti. Dati silang may isang minamahal na anak na babae, ngunit ang asawa ay nakapagbigay ng matinding galit sa napakaraming tao. Gumanti ang kanyang mga kaaway, at ang anak na babae ay brutal na pinaslang. Mula noon, hindi na kailanman napatawad ng lalaki ang kanyang asawa. Ang babae ay si Hikong, isang lubos na propesyonal at walang awang abogado. Sa mga kasong kanyang hinahawakan, wala siyang pakialam sa katotohanan. Hanggat tama ang bayad, kaya niyang baluktutin ng tama upang maging mali. Kaya sa korte, sinadya niyang ipitin ang dalaga, inilantad ang lahat ng di umano'y eskandalo nito. Sa huli, nanalo si Hikong sa kaso. Ngunit ang dalaga, pasan ng matinding kawalang katarungan, ay tumalon mula mismo sa bubong ng gusali ng hukuman. Isang kasamahan na nakasaksi sa pangyayari ang tumakas sa matinding takot. Si Hikong, gayunpaman, ay nanatiling walang emosyon habang inilalabas ang kanyang telepono upang tumawag sa pulisya. Ang kanyang malamig na puso ay kinamuhian din ng kanyang mga biyenan. Upang sadyang ipahiya si Hikong, ipinatawag pa ng kanyang biyenan na si Siki ang sariling ina nito na si Queen Aum upang pumunta sa bahay at bigyan siya ng masahe. Sa totoo lang, ayaw din gawin iyon ng matandang babae. Dahil sa trahedyang sinapit ng kanilang apo, si Hikong ay labis na kinamuhian ng kanyang mga biyenan. Upang maibsan ang paghihirap ng kanyang anak na babae, wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ito. Ngunit ang pagbubuhos ng reklamo ng kanyang ina ay sinagot lamang ng pagsipa ni Hikong palabas ng sasakyan. Ang asal ng kanyang anak na babae ay tuluyang sumire sa puso ni Queen Aum. Mula nang mamatay ang bata, ang buhay ni Hikong ay hindi kailanman naging madali. Ang kanyang mister na si Jinyan ay laging may malamig na ekspresyon sa bahay. Tuwing may pista opisyal, mas pinipili niyang manatili sa kanyang studio kaysa gumugol ng oras na mag-isa kasama siya. Inihanda pa niya ng maaga ang mga papeles ng diborsyo, hinihintay na lamang ang lagda ng babae. Ngunit sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang kanyang telepono sa bahay. Biglang nagsimulang makatanggap ng sunod-sunod na mensahe ang telepono ni Jinyan. Dahil sa pag-uusisa, kinuha ni Hikong ang telepono at natuklasan niyang galing ang mga ito sa isang babaeng nagngangalang Suli. Ang mga mensahe ay may kasamang mga larawan ng kanyang mister na masigla at puno ng enerhiya habang nasa labas. Nang makita ang isang babaeng nagbabahagi ng mga masiselang larawan ng kanyang mister, agad na puno ng pag-usisa si Hikong. Agad niyang tinawagan ang numero ni Suli. Inakala ni Suli na si Jinyan ang tumatawag kaya siya ay labis na natuwa. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng panunukso. Nang ipakilala lamang ni Hikong ang kanyang sarili, doon palang nakaramdam si Suli na may mali. Sa pamamagitan ng pagtatanong, nalaman ni Hikong na estudyante ng kanyang mister si Suli. Nataranta, agad na humanap ng palusot si Suli upang tapusin ang tawag. Alam ni Hikong na ang babaeng ito ay may lihim na paghanga kay Jinyan. Kaya sa mismong araw na yun, nag-ayos siya ng espesyal upang makipagkita rito. Hindi nagtagal, nagmaneho siya patungo sa gusaling pinagtatrabahuhan ng kanyang mister. Sakto niyang nakita si Jinyan na inaabutan ng dalaga ng payong at sapatos. Iyon pala, napakamaasikaso ng kanyang mister sa ibang babae sa labas. Sa pagkitang yun, nag-alab ang galit ni Hikong. Ang mahiyain at maamong kilos ni Suli ay lalo lamang nagpasidhi sa kanyang galit. Kaya nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Sinadya niyang wisikan ng tubig mula sa lubid si Suli. Ngunit hindi nag-alala si Suli sa putikang tubig na damaykit sa kanyang mga damit. Sa halip, agad siyang naglabas ng panyo upang panasa ng sapatos na ibinigay ng kanyang teacher. Nang makita ito, lubos na nagulat si Hikong. Sa mismong araw ding yon, bumili siya ng sapatos at ibinigay ang mga ito kay Suli. Pinaalalahanan niya itong isuot muli ang sapatos na nasa paa nito at binalaan siya na ang kabaitan ng kanyang mister ay wala ng ibang kahulugan. Naunawaan ni Suli ang ipinahihiwatig ni Hikong. Agad niyang hinubad ang sapatos upang isauli ang mga ito. Pagkatapos ay naglakad siyang nakayapak, tumatangging tanggapin ang bagong pares. Lantaran niyang inamin ang kanyang lihim na paghanga kay Jinyan. Ipinahayag niyang hindi niya madaling bibitawan ang damdaming yun at kinutya si Hikong dahil nawawala na raw ang kanyang alindog sa pagtanda. Sa harap ng matalas ang dila na dalaga, nagbigay si Hikong ng tahasang babala. Kapag nilampasan nito ang hangganan, hindi siya makakalusot ng basta-basta. Hindi nagtagal, ibinalik ni Hikong ang mga sapatos sa kanyang mister. Hindi inaasahan, nagalit ng husto si Jinyan nang makita ang kanyang ginawa. Sa huli, naghiwalay silang dalawa ng may sama ng loob. Sa araw ring yun, aksidenteng nakita ni Suli ang mga papeles ng diborsyo ni Jinyan sa opisina. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng matinding tuwa. Mula noon, lalo siyang naging agresibo sa paghahabol kay Jinyan.
Saan man magpunta si Jinyan, sinisiguro ni Sully na naroroon din siya. Sa gabing yun mismo, sinamantala ni Sully ang pagkakataon upang ipagtapat ang kanyang damdamin kay Jinyan. Bigla siyang hinarap ng pagtatapat ng kanyang estudyante, ngunit walang pag-aalinlangang tinanggihan ito ni Jinyan. Binaliwala niya ito at tinuring na wala lang, saka siya umalis. Ngunit nang pumasok silang dalawa sa elevator pauwi, bigla itong nagkaaberya. Na-stranded sila at wala silang magawa kundi maghintay ng saklolo. Samantala, naghintay si Haekong sa may pinto para sunduin ang kanyang mister matapos ang trabaho, ngunit wala ito roon. Nang magtanong siya sa mga kasamahan nito, nalaman niyang nasa laboratorio pa rin ang lalaki. Naroon din si Sully at tumutulong. Nang malaman ni Haekong na muli na namang magkasama ang dalawa, dali-dali siyang nagtungo roon sa matinding kaba. Ngunit pagdating niya sa lugar ng trabaho ng kanyang mister, wala siyang nakitang bakas nito. Nang makarating lamang siya sa elevator, sa kanya natuklasan na ito ay nasira. Nagmamadaling nagtungo si Haekong sa tanggapan ng seguridad upang humingi ng tulong, ngunit doon niya nasaksihan ang tagpo ng kanyang mister at ni Sully. Sa sandaling yon, tuluyang naduraj ang puso ni Haekong. Mula nang halikan ni Sully si Jinyan sa elevator, naging mas matapang ito sa kanyang pakikitungo sa lalaki, na nagdulot ng hindi maipaliwanag na pagkailang kay Jinyan. Kaya habang naghihintay sila ng bus, malinaw niyang sinabi kay Sully na ang nangyaring halik noon ay isang aksidente lamang at hindi niya dapat pag-isipan yun. Ngunit inakala ni Sully na nagsisinungaling lamang siya. Pagkasabi nito, siya mismo ang muling humalik kay Jinyan. Pagkatapos ay dali-dali niyang sinamantala ang pagkakataong umalis at sinadyang iwan ang kanyang bagahe sa hintuan ng bus. Wala nang nagawa si Jinyan kundi sumakay ng taxi upang sundan siya at hinabol siya hanggang sa tapat ng kanyang tirahan upang isauli ang bagahe. Samantala, muling hinanap ni Haekong si Sully dahil sa kanyang mister. Pagdating niya sa pupuntahan, nakita rin niya roon ang pagdating ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nasaksihan niya ang isang eksenang tuluyang samayer sa kanya. Sa mismong harapan ni Haekong, sinundan ng kanyang mister si Sully pauwi. Sa tindi ng galit, bumagsak siya sa sahig. Agad niyang tinawagan ng kanyang mister upang itanong kung nasaan ito. Nagsinungaling si Jinyan at sinabing nasa opisina pa rin siya. Ang pagkakatuklas sa kasinungalingan ng kanyang mister ay lubos na dumurog sa puso ni Haekong. Si Sully, na nakaramdam na nasa labas si Haekong, ay sinadyang patayin ang mga ilaw. Sinamantala ang dilim, nagpasya siyang kumilos laban kay Jinyan sa gabing yun. Agad na namagitan si Jinyan. Inamin niyang may paghila siyang nararamdaman kay Sully at hindi niya itinanggi na siya ay nahumaling dito. Ngunit para sa kanya, iyon ay panandali ang pagkagusto lamang. Matapos kumalma, kapwa sila nakaramdam ng matinding pagkailang. Hindi nila alam na si Haekong, na nasa labas ng pinto, ay labis na nagdurusa. Naging abo ang kanyang puso habang mag-isa siyang umuwi. Kinaumagahan, naghanda si Sully ng almusal para kay Jinyan. Bagaman simple, kinain yun ng lalaki ng may tunay na kasiyahan. Ang magaan at walang alalang atmosperang yun ay isang bagay na hindi niya kailanman naranasan kasama ang kanyang asawa. Pag-uwi ni Jinyan, agad niyang hiniling ang diborsyo sa kanyang asawa. Ngunit tumanggi si Haekong sa anumang pagkakataon. Nang makita ang mga papeles ng diborsyo na malamig na iniabot ng kanyang mister, pinunit niya ang mga iyon sa galit. Ipinahayag niyang siya lamang ang maaaring magpasya sa pagtatapos ng kanilang kasal. Upang mailigtas ang kanilang pagsasama, wala nang nagawa si Haekong kundi ayusin ang isang pakikipagkita kay Sully. Iniwan na niya ang dati niyang mapagmataas na anyo at nakiusap kay Sully na kusang layuan ang kanyang mister. Nangako si Haekong na tutuparan ng anumang hiling kung aatras lamang ito. Sa kawalan ng pag-asa, lumuhad siya sa harapan ni Sully. Sa matinding gulat, tumakas si Sully. Kinagabihan, sinadyang pumunta si Haekong sa kumpanya ng kanyang mister upang sunduin ito matapos ang trabaho. Hindi niya inaasahan na masaksihan ng kanyang mister na pasan si Sully sa likod at makita ang pagdating niya. Pareho silang nagulat. Sa galit, sinampal ni Haekong si Sully, saka sinampal din ang kanyang mister. Inutusan ni Jinyan si Sully na umalis agad at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Nang makita ni Haekong na hayagang ipinagtatanggol ng kanyang mister ang ibang babae, tuluyan siyang nag-alab sa galit. Agad siyang tumakbo upang habulin at harapin si Sully. Nang makita ito ni Jinyan, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang asawa. Si Sully naman ay nagtago sa malapit at nasaksihan ang buong pangyayari. Pag-uwi ni Haekong, tuluyan siyang nagwala at winasak ang mga gamit sa bahay. Hindi siya pinigilan ni Jinyan at sa halip ay umatras patungo sa silid-aralan. Dahil dito, sinalakay ni Haekong ang silid-aralan at ipinagpatuloy ang kanyang paninira. Walang paliwanag na ibinigay si Jinyan. Sa halip, pumasok siya sa walk-in closet ng kanyang asawa at winasak ang mga mamahaling damit nito. Matapos ilabas ng dalawa ang kanilang galit, ipinahayag ni Jinyan na aalis na siya ng bahay. Babalik lamang siya kung papayag si Haekong sa diborsyo. Nang makita ito, desperadong sinubukan ni Haekong na pigilan ang kanyang mister. Ngunit gaano man siya magpakumbaba at makiusap, ang wakas ay nakatakda na. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang biyenan at hinaranggan ang kanyang daraanan.
Upang iligtas ang kasal ng kanyang anak na babae, hindi niya sinisi ang kanyang manugang. Tahimik lamang siyang tumayo sa pintuan at pinigilan itong umalis. Kinabukasan, galit na hinarap ni Queen Anne si Sully at agad itong pinagalitan ng matindi. Alam ni Sully na siya ang may kasalanan at hindi siya nang ahas na sumagot. Si Jinyan, na nasaksihan ang pananakit ng kanyang asawa kay Sully noong nakaraang gabi, ay nag-alala sa oras ng trabaho na baka muling gambalain ng kanyang asawa si Sully. Agad niyang iniwan ang kanyang gawain at nagmadaling umalis. Ngunit pagdating niya sa tindahan, nakita niyang binubuli ng kanyang biyenan si Sully. Dali-daling namagitan si Jinyan at isinama si Sully palayo sa harap mismo ng kanyang biyenan. Nang makarating si Sully sa kanyang inuupahang silid, siya ay natigilan. Lahat ng nasa loob ay basang-basa ng tubig. Napag-alaman na nakuha ni Heikong ang susi mula sa may-ari ng inuupahan ni Sully. Nang mabuksan niya ang pinto, saka lamang niya nakita kung gaano kahabag-habag ang kalagayan ng pamumuhay ni Sully. Sa kabila ng lahat, nakaramdam si Heikong ng bahagyang awa para sa kanya. Ngunit nang mapansin niya ang sipilyo ni Jinyan doon, biglang sumiklab ang kanyang galit. Sa matinding puot, nagpasya siyang turuan si Sully ng leksyon. Sinadya niyang buksan ang gripo at agad na umalis. Hindi niya alam na ang gawaing yun ang tuluyang magtutulak sa kanyang mister na lumayo magpakailanman. Sa araw ding yun, dinala ni Jinyan si Sully sa isang liblib na lodge sa bundok. Doon pansamantala silang nanirahan. Naiwang mag-isa si Heikang sa bahay, desperadong hinihintay ang pagbabalik ng kanyang mister. Ngunit matapos matulog sa may pintuan buong magdamag, hindi ito kailanman umuwi. Sa huli, natuntun niya ang kinaroroonan nito sa pamamagitan ng mga record ng credit card. Dali-daling nagtungo si Heikang sa nasabing address. Bigla niyang napansin ang 2 pares ng sapatos sa may pintuan. Hindi niya kinayang harapin ang katotohanan kaya tumakas siya mula roon. Sa sandaling yun, nasaksihan niya si Sully na hinahalikan si Jinyan. Hindi nakayanan ng dago, tumalon si Heikang sa lawa. Nang makita ito ni Jinyan, agad siyang tumalon upang iligtas siya. Sa kanyang pagsisikap, nagawa niyang hilahin ang kanyang asawa patungo sa kaligtasan. Bagaman hindi na niya ito mahal, nais pa rin niyang mabuhay ito. Sa wakas, matapos ang desperadong pagsisikap ni Jinyan, muling nagkamalay si Heikang. Buong gabing maingat na inalagaan ni Jinyan si Heikang. Mula nang mamatay ang kanilang anak na babae, ito ang unang pagkakataon na siya ay nakaranas ng ganitong lambing. Bigla, ang lahat ay tila nakalaan lamang sa gabing yun. Binalaan ni Jinyan si Heikang na kung muli niyang nanaisin ang kamatayan, iyon ay magiging sarili niyang pananagutan. Pagkasabi nito, agad niyang iniwan ang silid. Kinabukasan, bumalik si Jinyan sa kanyang studio. Hindi niya alam na may isang kasamahan na nakatanggap ng mga larawan nila ni Nan Sully habang sila ay namamasyal. Agad nalaman ng lahat ang kanilang hindi malinaw na relasyon. Nang makita ni Jinyan ang mga larawan, tuluyan siyang nilamon ng galit. Hindi niya inakala na bababa ng ganoon si Heikang para lamang makapaghiganti. Ngunit biglang sumabog ang laboratorio. Si Sully, na nasaksihan ng kaguluhan, ay sumugod papasok na tila nawala ng bait, walang iniisip na panganib sa sarili. Hinila niya palabas ng laboratorio si Jinyan. Nang dumating si Heikang, kapwa sila ay kinakarga na sa ambulansya. Nawala ng malay si Jinyan dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa harap ng hindi tiyak na kalagayan ng kanyang anak, ang ina nito ay nilamon ng matinding dalamhati at ibinuhos ang galit sa kanyang manugang. Pagkatapos ay malamig niyang pinalaya si Heikang mula sa silid ng ospital. Ngunit sa harap ng tagapagligtas ng kanyang anak, agad nagbago ang kanyang anyo tungo sa taos-pusong pasasalamat. Sa pribado, ipinangako niyang tatanggapin si Sully bilang kanyang manugang. Kaya pagkagaling ni Jinyan, agad kumilos si Siki. Iniharap niya ang mga papeles ng diborsyo at inutusan ng kanyang manugang na pirmahan agad ang mga ito. Nang biglang makialam ang kanyang biyenan upang pigilan ito, wala nang nagawa si Heikang kundi magmakaawa na siya ang magpasya. Inamin niyang ang sarili niyang mapangibabaw na ugali ang some-ire sa kanilang pagsasama at nakiusap na kung bibigyan siya ng panahon upang magbago, tiyak na maibabalik niya si Jinyan. Hindi na malaya ni Heikang na ang kanyang sariling pagpapakumbaba ay lalo lamang nagpalalim ng paghamak ng kanyang mister. Upang makuha ang pahintulot ng kanyang pamilya para sa diborsyo, umabot pa si Jinyan sa pagluhod sa harap ng kanyang ama. Nang makita ito, tuluyang lumubog ang puso ni Heikang. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang idinikit ang kanyang fingerprint sa kasunduan ng diborsyo. Pagpasok lamang niya sa kanyang sasakyan niya ibinuhos ang kanyang damdamin. Sa sandaling yun, lumabas din si Jinyan at namataan ang sasakyan ng kanyang asawa. Pinili niyang tuluyan itong baliwalain. Baliw na bumusi na si Heikang, desperadong umaasang lilinggan ang kanyang mister. Ngunit sa huli, sila ay naging ganap na magkaibang tao. Samantala, nalaman ni Sully mula sa ina ni Jinyan na ang lalaki ay isang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Sa hindi paniniwala, naghanap siya sa internet at napatunayang totoo ito. Kinabukasan, formal na tinapos ni Heikang at ng kanyang mister ang kanilang diborsyo. Mula noon, sila ay naging ganap na mga estranghero.
Upang makalimutan ang miserableng relasyong ito, nag-empake si Hei Kang at nagpas siyang maghanap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Bago umalis, hindi niya na kayang magpaalam sa kanyang ina. Sa takot na siya ay umiyak, mabilis siyang nagmaneho palayo, habang paulit-ulit na tinatawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan mula sa likuran. Sa paliparan, nagpahinga si Hei Kang sa paradahan. Sa sandaling yun, may isang babaeng lumitaw sa malapit na eksaktong kamukha ni Hei Kang. Hindi niya alam na ang babaeng ito ay ang kambal niyang kapatid na si Suyon. Dahil may hawak itong ebidensya tungkol sa kumpanya ng ama ni Jinyan na sangkot sa ilegal na droga at siya ay tinutugis ng bayaw ni Jinyan na si Taehi. Upang makatakas sa mga serial killer, kinuha ni Suyon ang sasakyan ni Hei Kang. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, hinabol ni Hei Kang ang sasakyan gamit ang sasakyan ni Suyon. Sa isang sangandaan, nawala ang kanyang sinusundan. Huminto si Hei Kang sa gilid ng kalsada. Doon niya natuklasan ang identification card ng may-ari na naiwan. Habang nakatitig siya rito ng may paghanga, hindi niya namalayang papalapit na ang panganib. Napagkamalan siyang si Suyon at agad siyang pinatahimik. Nang gabing yun, dumating ang isang grupo ng mga misteryosong tao sa lawa upang kunin ang katawan. Laking gulat nila nang mabunot nila ang isang wasak na sasakyan ngunit walang bakas ng labi ni Suyon. Hindi nila namalayang si Hei Kang ang tunay na nahulog. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Hei Kang, pinipilit tiisin ang matinding sakit. Humingi siya ng tulong sa isang malapit na paradahan ng sasakyan. Inakala ng lalaki roon na multo ang kanyang nakita at siya ay lubhang natakot. Ngunit nang masusing tingnan, napagtanto niyang ito pala ay isang kaklaseng minahal niya noong high school. Ang lalaking lumitaw doon ay nagngangalang Subin. Napagkamalan niyang si Suyon si Hei Kang. Nang makita niyang pa ng mga sugat si Hei Kang, dinala niya ito sa kanyang tahanan. Pagkagising ni Hei Kang, natuklasan niyang wala siyang alaala ng kanyang nakaraan. Sa huli, ipinakita ni Subin sa kanya ang isang litrato noong high school at ipinakilala ang kanyang sarili. Sa harap ng pangalang Suyon, wala nang nagawa si Hei Kang kundi tanggapin ang bagong katauhang yon. Sa paggabay ni Subin, nagsimulang mabuhay si Hei Kang bilang ibang tao. Ngumanga siya ng chewing gum at nagsimula pang ang mag-selfie. Tila kaya niyang mamuhay ng masaya matapos mawala ang kanyang alaala. Ngunit tuwing gabi, binabagabag siya ng mga bangungot. Paulit-ulit niyang napapanaginipan ng isang lalaking lumalangoy papalapit sa kanya sa isang lawa. Nang makita ni Subin kung gaano siya nagdurusa sa kanyang mga panaginip, mahigpit niya itong niyakap upang aliwin. Lumipas sa mga taon sa ganitong paraan. Matapos mawala ng apo, si Queen ay araw-araw nilamon ng matinding dalamhati. Sa sobrang lungkot, nawalan pa siya ng kakayahang magsalita. Ang tanging nagagawa niya ay gumala araw-araw patungo sa puntod ng kanyang anak na babae. Samantala, si Jinyon, matapos mahiwalay sa kanyang asawa, ay nagtungo sa ibang bansa upang mag-aral at kalimutan ang nakaraan. Kaya sa loob ng 4 na taon, hindi niya nalaman ang tungkol sa pagkamatay ni Hei Kang. Hindi nagtagal, bumalik siya mula sa ibang bansa at tinapos ang 4 na taong long-distance na relasyon nila ni Suli. Sa sandaling bumaba si Jinyon mula sa bus pauwi, biglang bumangga si Hei Kang sa kanya gamit ang motorsiklo, at natamba ang dala niyang kahon. Nagkalat sa paligid ang mga bagay na hawak ni Jinyon. Isang kristal na bola na may musika ang umagaw ng pansin ni Hei Kang. Nang makita siya ni Jinyon, siya ay natigilan. Hindi niya kailanman inakala na lilito doon ang kanyang dating asawa. Nakapagtataka, tila hindi siya nakilala ni Hei Kang. Iniabot lamang niya ang isang business card at sinabing tawagan siya kung siya ay nasugatan, saka siya umalis sakay ng kanyang electric scooter upang tiyakin kung ang babaeng yun nga ay ang kanyang asawa. Agad na tinawagan ni Jinyon ang numerong nasa card. Nang banggitin niya ang pangalang Hei Kang, sinabi ng nasa kabilang linya na walang ganoong tao. Nang banggitin lamang niya ang pangalang Suyon, sa kanila na unawaan kung sino ang kanyang hinahanap. Nang biglang tawagan ng isang lalaking nagngangalang Jinyon, sinabi ni Hei Kang na hindi niya ito kilala dahil siya ay abala. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Nagtaka si Jinyon kung bakit tinanggihan ng pangalang yun kaya nagtungo siya sa address na nasa card. Sa sandaling palabas na ng opisina si Hei Kang, nakita ni Jinyon ang lubos na naiibang personalidad nito at nagsimulang magduda kung siya nga ba talaga ang kanyang dating asawa. Sinundan niya ito hanggang sa makarating ito sa aklatan. Nakapagtataka, ang paraan ng pagkuha nito ng mga libro ay eksaktong kapareho ng sa kanyang asawa noon. Mas lalo nitong pinalalim ang kanyang pagkalito. Mula nang maging kasintahan ni Jinyon si Suli, hindi naging maayos ang lahat kahit 4 na taon na silang magkasama. Hindi kailanman nag-propose si Jinyon, kahit paminsan itong binanggit ni Suli sa harap ng buong pamilya nito. Palagi siyang nakakahanap ng dahilan upang iwasan ito. Dahil dito, laging walang katiyakan si Suli sa kanilang relasyon. Ang mas masakit pa para sa kanya ay hindi siya kailanman tinanggap ng kanyang biyenan, na naniniwalang gaano man siya magsikap, hindi niya kailanman mapapalitan si Hei Kang. Ang kanyang biyenang babae, mas masahol pa, ay minsang aksidenteng tinawag siyang Hei Kang sa hapagkainan. Nang marinig ito, labis na nasaktan si Suli.
Pagka-uwi niya, agad siyang nagalit ng todo, ganap na ginagaya ang mararahas na pagsabog ng galit ni Hye Kang noong mga nakaraang taon. Galit niyang inakusahan si Jin Yon na hindi pa rin ito kayang kalimutan ang dating asawa. Sa araw ding yun, nagtungo si Suli sa law firm upang hanapin ang kanyang kapatid na si Subin. Ito ang una niyang pagbisita sa pamilya matapos ang maraming taon mula nang umalis siya ng bansa. Sa sandaling makita niya si Hye Kang, siya ay natigilan. Paano naging empleyado rito ang dating asawa ni Jin Yon? Hindi nakilala ni Hye Kang ang pagkakakilanlan ni Suli. Ayaw pumayag dito, iginiit ni Jin Yon na tiyakin kung si Suyon nga ba talaga ang kanyang asawa noon. Hiniling niyang makita ang identification card ng babae. Ngunit bago pa niya ito masuri, biglang lumapit si Suli. Hinawakan niya ang braso ni Jin Yon at ipinakilala siya kay Hye Kang bilang kanyang kasintahan. Doon lamang naunawaan ni Hye Kang ang kanilang relasyon. Agad niyang inagaw pabalik ang kanyang petaka at umalis sa isang katahimikang puno ng hiya. Hinabol siya ni Suli upang magpaliwanag na dahil kamukha niya ang dating asawa ng kanyang kasintahan, kaya ito labis na nag-react. Upang ayusin ang sitwasyon, kusa namang nag-ayos si Suli ng isang pagtitipo na may ibang layunin. Ipinakita niya ang kanyang pagmamay-ari sa harap ni Hye Kang. Nang malaman ni Jin Yon na umorder sila ng set ng lobster, agad niyang sinabi na ipapakansela niya ito. Sa huli, pinalitan niya ng mga rice bowl ang bahagi ni Hye Kang. Alam niyang may malubhang allergy sa seafood ang kanyang dating asawa. Biglang umalis si Suli matapos makatanggap ng isang tawag. Nang makita ito, nagmamadaling binalaan ni Jin Yon si Hye Kang na huwag kainin ng lobster. Pinalitan pa niya ang pagkain sa harap nito ng mga rice bowl. Sa sandaling yun, nag-alab ang galit ni Hye Kang dahil sa nakalilitong kilos ng lalaki. Kaya sa gitna ng hapunan ng grupo, sinadya ni Hye Kang na kainin ang pagkain ng malalaking subo. Wala nang nagawa si Jin Yon kundi panuorin siya, dahil wala na siyang karapatang pigilan ito. Si Suli, na nakaupo sa malapit, ay naunawaan ang kanyang intensyon at labis na nainis. Pagbalik lamang ni Hye Kang mula sa banyo niya napansin ang pulang pantal sa kanyang leeg. Pagbalik niya sa restaurant, siya ay biglang bumagsak dahil sa matinding discomfort. Nagmadaling tumulong ang dalawang lalaki. Nang masaksihan ang eksenang yon, nakumpirma ni Suli na ang babaeng nasa harap niya ay si Hye Kang nga. Pagkagising lamang ni Hye Kang sa ospital, sa kanya naalala ang mga sinabi ni Jin Yon. Samantala, umuwi si Suli at hinarap ang kanyang kasintahan tungkol sa naging kilos nito noong araw na yon. Nakaramdam siya ng matinding hindi komportable dahil labis na nakatuon ng lalaki sa kasintahan ng kanyang kapatid sa pagtitipon. Iginiit niyang hindi dapat siya pagtuunan ng pansin dahil lamang kahawig niya si Hye Kang. Sa puntong yun, hindi na nakayang itago ni Jin Yon ang katotohanan. Ibinunyag niya na si Suyon ay si Hye Kang pala. Pinalitan lamang nito ang kanyang pangalan. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Jin Yon, nilamon ang pag-aalala sa allergic reaction ng kanyang dating asawa. Sa huli, inilabas niya ang business card nito at tinawagan ang numero ni Hye Kang. Nang malaman lamang niyang bumuti na ang kalagayan nito, saka siya nakaramdam ng ginhawa. Doon niya napagtanto kung gaano pa rin niya kamahal ang kanyang dating asawa. Noong araw ding yun, nalaman ni Jin Yon mula sa kapatid ni Hye Kang na nawala nito ng alaala. Doon niya lamang naunawaan kung bakit hindi siya nakilala ni Hye Kang. Agad siyang nagmaneho upang hanapin ito. Sa sandaling makita niya si Hye Kang, agad siyang sumugod at niyakap ito. Kinagabihan, natuklasan ni Suli na magkasama si Jin Yon at ang dating asawa nito. Sa pagtanaw sa mapangwasak na eksenang yon, galit siyang sumugod upang harapin si Hye Kang at iginiit na ipaliwanag kung bakit nakialam si Hye Kang sa kanyang relasyon sa kanyang kasintahan. Ipinahayag niyang ipagtatanggol niya ang sarili niyang pag-ibig ng buong lakas. Pag-uwi niya, nagwala siya na parang nawala ng bait. Tumanggi siyang maniwala na ang isang babaeng iniwan ng kanyang mister ay maaari pang mabawi ang posisyong yon. Dahil dito, ang kanyang agarang plano ay pakasalan si Jin Yon. Kapag naisagawa na ang kasal, hindi na maabala si Jin Yon. Kinabukasan, sinadya ni Suli na hanapin si Jin Yon at pahapyaw na banggitin ang tungkol sa kasal. Nang makita niyang nag-aalangan magsalita si Jin Yon, nahulaan ni Suli ang nais nitong sabihin at agad na pinutol ang usapan. Natakot siyang baka gamitin ni Jin Yon ang pagkakataong yon upang makipaghiwalay sa kanya. Pagkasabi nito, dali-dali siyang umalis. Noong araw ding yun, tinulungan ni Hye Kang ang isang kliyente na aidmanda ang kumpanya ni Jin Yon. Umaasa siyang gagawa ng kompromiso si Jin Yon at babayaran ang mga biktima. Nang makitang walang balak itong umatras, umalis siya sa galit at pagkadismaya. Agad siyang tinawagan ni Jin Yon at binanggit ang nunal sa kaliwang palso niya pati ang ilan pa sa kanyang leeg at balakang. Ang pagbanggit sa ganoong kasensitibong bagay ay nagpaiwan kay Hye Kang na walang masabi. Binigyang diin niyang hindi na siya ang asawa nito. Habang naghihintay sa elevator, napansin ni Jin Yon na kausap ni Hye Kang sa telepono si Subin. Ipinaalam ni Subin kay Hye Kang na nasa altar ng alaala ng yumaong asawa ni Jin Yon siya. Tunay nga, nakita niya ang ebidensyang nagpapatunay na ang dating asawa ni Jin Yon ay pumanaw na. Ngunit tila lubos na walang kaalam-alam si Jin Yon tungkol dito.
Nakaramdam si Hye Kang ng masalimuot na damdamin nang marinig ito. Pagkatapos, inayos niyang makipagkita kay Subin para uminom ng gabing yun. Nang malaman ni Jin Yon na balak makipagkita ni Hye Kang sa ibang lalaki, agarang pinayuhan niya si Hye Kang na huwag lumabas ng gabing yun at mas ligtas na manatili sa bahay. Ang biglaang pagdidikta ng isang estranghero ay ikinainis ni Hye Kang. Sinipa niya si Jin Yon at mabilis na umalis. Dahil dito, wala nang nagawa si Jin Yon kundi panoorin si Hye Kang na makipag-date kay Subin. Sa kanilang pagkikita, desperadong sinikap ni Subin na patawanin si Hye Kang. Palagi niyang ipinapakita ang sarili bilang masayahin at walang alalang lalaki sa harap niya. Nang gabing yun, hindi makatulog si Hye Kang at pabalik-balik sa kama. Hindi niya namalayang natatype na niya ang numero ni Jin Yon. Ang biglaang pagtanggap ng tawag mula sa kanyang asawa ay labis na ikinabahala ni Jin Yon. Lumalabas na tumawag si Hye Kang upang ilabas ang sama ng loob sa kanyang naging kilos kamakailan. Si Suli, sabik na makuha agad ang puso ni Jin Yon, kinabukasan ay nagsinungaling sa kanyang biyenan at sinabing nagpropose na raw sa kanya si Jin Yon. Umaasa siyang maayos ng kanyang biyenan ng isang pagpupulong ng parehong pamilya, ngunit may kondisyong hindi muna ipapaalam kay Jin Yon. Nais niyang sorpresahin ito sa seremonya ng kasunduan. Bagaman nagulat sa plano ni Suli, pumayag ang kanyang biyenan na hikayatin si Jin Yon na dumalo sa seremonya. Kinailangan niyang gamitin si Hye Kang kaya nilapitan niya ito at humingi ng pabor, na akitin si Jin Yon na pumunta sa seremonya ng kasunduan ngayong Sabado. Alam ni Suli na kung si Hye Kang ang mag-imbita, tiyak na darating si Jin Yon, lalo na't naroon ang parehong pamilya. Hindi ito tatanggi upang magligtas ng mukha, kahit labis na nag-aatubili si Hye Kang. Sa huli, pumayag siya matapos ang paulit-ulit na pagmamakaawa ni Suli. Kaya noong araw na yon, kinontak niya si Jin Yon at inimbitahan ito sa hapunan ngayong Sabado. Ang biglaang paanyaya mula sa babaeng gusto niya ay labis na nagpasaya kay Jin Yon. Sa pananabik, muli niyang pinalalahanan si Hye Kang na huwag siyang bast-eden. Sa sandaling yon, masalimuot din ang damdamin ni Hye Kang. Malinaw na mahalaga pa rin sa kanya ang lalaking ito, ngunit kailangan pa rin niyang itulak ito patungo sa iba. Dumating ang araw ng pagkikita ng mga pamilya. Kinabahan si Jin Yon sa inaakala niyang unang pakikipag-date niya kay Hye Kang. Bago pumasok, tinanong pa niya ang waiter kung gwapo ba siya sa araw na yon. Nang makatanggap lamang siya ng kumpirmasyon, saka siya kumpiyansang nagbukas ng pinto. Ngunit pag-angat ng kanyang tingin, siya ay napatigil sa gulat. Paano naging isang pagtitipo ng dalawang pamilya ang inaakala niyang date nila ni Hye Kang? Ang una niyang reaksyon ay titigan si Hye Kang ng masama. Nang masaksihan ito ni Subin, agad niyang hinawakan ang kamay ni Hye Kang at sinadyang ay lapag ito sa mesa upang ipakita ang kanyang pagmamayari. Labis itong ikinainis ni Jin Yon. Gayunpaman, napilitan siyang umupo. Pagkatapos, ipinakilala ni Subin ang kanyang mga kapamilya at partikular na binigyang diin na si Hye Kang ang kanyang kasintahang mapapangasawa. Walang pakialam si Jin Yon sa mga sinabi nito. Diretso niyang sinabi ang dahilan ng kanilang pagtitipon at ipinahayag na wala pa siyang balak magpakasal. Mula pa sa simula, ang pagmamahal niya ay palagi ng para lamang sa sarili niyang asawa. Pagkatapos nito, umalis siya nang hindi man lang lumingon, iniwan ang lahat. Ang maramdaman na siya ay pinaglalaroan ay nagpuno kay Jin Yon ng matinding galit. Sa galit, binasag niya ang kanyang telepono hanggang sa magkapira-piraso. Kaya gaano man karaming beses tumawag si Hye Kang, hindi siya makapasok sa linya. Kahit ang mga tawag sa numero ng opisina ni Jin Yon ay walang awang ibinababa. Dahil sa labis na pag-aalala kay Jin Yon, nagtungo pa rin si Hye Kang upang hanapin siya. Sa sandaling mabuksan niya ang pinto, nakita niya ang silid na lubos na magulo. Natutulog si Jin Yon na nakasubsob sa isang silya. Agad siyang tinakpan ni Hye Kang ng jacket. Nagising si Jin Yon sa gulat at nang makita si Hye Kang, agad siyang umupo at inutusan itong ibigay ang kanyang telepono. Pagkatapos ay binasag niya ito at ikinalat ang mga piraso sa sahig. Pagkaraan, hinila niya palabas ng silid si Hye Kang. Nang dumating si Suli sa opisina upang hanapin si Jin Yon at makita ang nagkalat na telepono sa sahig, agad niyang nahulaan ang nangyari. Sa galit, sinugod niya ang silid ni Hye Kang at kinuha ang mga damit nito upang ilabas ang kanyang galit. Samantala, magkasamang naglakad sina Jin Yon at Hye Kang at naglaro ng bola, muling namuhay sa masayang buhay na mayroon sila nung sila ay nagde-date pa. Nang gabing yun, gumamit si Jin Yon ng munting paraan upang mapilitan silang magpalipas ng gabi sa loob ng sasakyan. Doon sinamantala ni Hye Kang ang pagkakataon upang ailahad ang kanyang nararamdaman kay Jin Yon, at sinabi niyang tunay nga siyang nagkaroon ng damdamin para kay Jin Yon. Nang marinig ang pag-amin ng kanyang asawa, marahang niyakap ni Jin Yon si Hye Kang. Samantala, si Subin ay naghintay ng walang saysay sa kanilang pagbabalik. Nakatanga siyang nakaupo sa may pinto, naghintay mula gabi hanggang madaling araw. Nang makita niyang inihatid ni Jin Yon pauwi ang kanyang kasintahan, agad niyang sinuntok si Jin Yon. Ngunit tinukso lamang siya ni Jin Yon at iginiit na babawiin niya ang kanyang asawa. Sa sandaling yon, hindi na napigilan ni Subin ang kanyang sarili. Inihayag niya na patay na ang asawa ni Jin Yon sa loob ng 4 na taon.
Hindi ito makapaniwala ni Jin Yon at mariin niya itong tinanggihan. Hinayaan lamang niyang dalhin siya ni Subin sa libingan ng kanyang asawa. Nang tumayo siya sa harap ng memorial tablet, doon lamang niya tuluyang tinanggap ang mga salita ni Subin. Matagal nang patay si Heikang. Tuluyan nang bumigay si Jin Yon at umagos ang luha sa kanyang mukha. Pag-uwi, mahigpit niyang niyakap ang litrato ng kanilang kasal at humagulgol ng walang tigil. Hindi kailanman inakala ni Jin Yon na 4 na taon nang patay ang kanyang asawa. Hinahanap niya ang kanyang bayaw upang itanong kung paano namatay si Heikang. Sinabi ni Taehi na nagpakamatay si Heikang. Hindi niya matanggap ang diborsyo, at sa marinig na siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa, lubos na nawasak si Jin Yon. Sa mga sumunod na araw, tuluyan siyang nilamon ng matinding pagsisisi. Araw-araw siyang lumuluhod sa memorial altar ni Heikang upang magsisi. Hindi siya umaalis hanggat hindi siya itinataboy ng mga tauhan. Sa pagkakita sa kanyang lubos na pagkawasak, tahimik lamang siyang sinamahan ni Heikang. Sinamahan niya siya hanggang sa bahay na dati nilang pinagsamahan, habang pinapanood si Jin Yon na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ramdam ni Heikang ang matinding kirot sa kanyang puso. Marahil ito ay dahil sa espiritual na ugnayan ng mag-asawa. Sa araw na yun, biglang nakatanggap ng tawag si Subin mula sa kanyang teacher noong high school. Nalaman niya na hinahanap ng ina ni Suyon ang kanyang anak. Agad siyang nakipag-ugnayan sa ina ni Suyon. Ipinagbigay alam sa kanya na natagpuan na niya ang kanyang anak na si Suyon at nalalapit na ang muling pagkikita ng mag-ina. Dahil dito, lubos na nataranta at natulala si Subin. Pagkatapos, binisita niya ang ina ni Suyon sa address na ibinigay ng teacher. Doon lamang napagtanto ni Subin na siya rin pala ang ina ni Heikang. Nang malaman niya ang buong detalye, natuklasan niyang matagal nang nagdiborsyo ang mag-asawa at tig-isa silang nagdala ng anak. Matapos pumanaw ang ama ng mga bata, biglang naglaho si Suyon na parang bula. Nang marinig ito, labis na nalito si Subin. Maaari bang ang babaeng nasa harap niya ay si Heikang at hindi si Suyon? Paano nagawang maging ibang tao ang babaeng lihim niyang hinangaan mula pa noong high school? Samantala, ang tunay na si Suyon ay pauwi na mula sa ibang bansa kasama ang kanyang anak. May sakit ang bata at kailangan ng gamutan sa Korea. Ngunit sa sandaling dalhin niya ang kanyang anak sa ospital, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Heikang. Wala ni isa man sa kanila ang nakapansin sa isa't isa. Ang bata ang siyang nakapansin at nagsabi sa kanyang ina tungkol sa isang babaeng kamukhang kamukha niya. Nang mag-imbestiga si Soyong, ang tanging nakita niya ay ang papalayong anyo ni Heikang. Doon, muli niyang nakatagpo ang kanyang kaklase noong high school na si Suban. Samantala, si Jin Yan, na lubos na wasak ang damdamin, ay biglang pumasok sa trabaho kinabukasan. Lumabas na habang nakahiga siya sa kama sa ospital, narinig ni Jin Yan ang pag-uusap ng kanyang bayaw at ni Suli. Mula sa kanilang usapan, nalaman niya na hindi nagpakamatay si Heikang. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ganap na inimbento ng kanyang bayaw. Pagkaalis ng dalawa, nagising si Jin Yan na may matibay na pasyang alamin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Heikang. Nagpasya siyang iwaksi ang kanyang kawalan ng pag-asa at tipunin muli ang kanyang lakas. Hindi pinatay si Heikang at hindi rin ito aksidente sa trapiko. Ano kaya ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay? Hinanap ni Jin Yan ang kanyang biyenan upang hingin ng mga personal na gamit ni Heikang. Umaasa siyang makakakita ng mahalagang palatandaan sa mga yun. At totoo nga, nakakita siya ng isang pitakang hindi pamilyar. Nang buksan niya ito, napagtanto niyang ang may-ari ay walang iba kundi si Soyong. Bakit naroon ang pataka ni Soyong sa mga gamit ni Heikang? Nagkita ba sila noong araw ng insidente? Mas tiyak, maaari silang kambal na magkapatid. Tumanggi ang kanyang biyenan na sumagot. Mariing itinanggi nito na may nalalaman. Dahil walang nakuhang sagot, nagmamadaling hinarap ni Jin Yan si Suban. Ipinakita niya ang pataka ni Soyong at humingi ng paliwanag. Bakit naroon ang pataka niya sa mga gamit ng kanyang asawa? Bagaman alam ni Suban ang katotohanan, pinili niya itong itago. Hindi niya kayang isuko ang babaeng minahal niya sa loob ng 4 na taon. Kaya mabilis siyang gumawa ng dahilan upang umalis. Sa sandaling yun, bigla niyang narinig na tumunog ang telepono ni Jin Yan. Maliwanag na si Heikang ang tumatawag. Ngunit nagkunwari lamang na kalmado si Suban at naglakad palayo. Matapos ang mga panahong magkasama sila ni Jin Yan, nahulog na rin ang loob ni Heikang sa kanya. Kaya nang siya ay malasing, ang una niyang naisip ay tumawag at maglabas ng saloobin tungkol kay Jin Yan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jin Yan na agad napuntahan siya. Nanatili siya sa tabi ni Heikang habang ito ay walang malay dahil sa kalasinggan, tahimik na sinasamahan siya. Kinabukasan, determinado na patunayan kung tunay ngang patay ang kanyang dating asawa, kinuha ni Jin Yan ang urna ni Heikang. Sa sandaling buksan niya ito, napag-alaman niyang walang laman. Mukhang buhay na buhay pa ang kanyang dating asawa. Nalaman ni Heikang mula sa mga kaibigan ni Jin Yan na ang kanyang asawa ay kasama niya noong araw ng aksidente. Upang mabunyag ang katotohanan, nagpasya siyang samahan si Jin Yan sa paghahanap ng mga sagot. Ngunit habang mas nasasangkot si Heikang, mas napapansin ang usaping ito. Dahil inakala ni Taehi na siya ay si Suyon,
tiyak na hindi siya nito palalampasin. Noong araw na yun, dinala ni Sully ang kanyang biyenan sa ospital para sa isang pagsusuri. Sa pasilyo, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na mukha. Mula sa doktor, nalaman niya na ang babaeng yun ang tunay na si Suyon. Doon lamang napagtanto ni Sully na ang kasintahan ng kanyang kapatid ay si Hekang pala. Hindi kailanman namatay ang dating asawa ni Jinyan. Sa galit, sinugod niya si Hekang at marahas itong pinagalitan, hinihiling na agad itong maglaho. Lubos na nalito si Hekang sa mga paratang na ito. Noong gabing yun, dumating ang kapahamakan. Sinaksak si Hekang ng isang biglaang salarin. Ngunit hindi humingi ng tulong si Sully. Sa halip, nagkunwari siyang walang nakita at tumakas sa lugar. Naiwang nakahandusay si Hekang sa kalsada nang hindi tiyak kung gaano katagal. Hanggang sa makauwi si Subin at matagpuan siya. Matapos ang agarang gamutan ng mga doktor, naligtas ang buhay ni Hekang. Ngunit hindi tiyak kung kailan siya muling gising. Nang marinig ito, nilamon ng matinding pagkakasala si Subin. Sinabi niya sa kanyang ama na kamakailan lamang ay nakita niya ang tunay na si Suyon. Ang taong nakahiga sa kama ng ospital ay si Hekang pala. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Subin ang bawat sandali sa tabi ng kama, nakikiusap na magising si Hekang. Ngunit wala pa ring anumang tugon si Hekang. Nang dumating si Sully sa ospital upang bumisita, nagkunwari lamang siyang nagdadalamhati. Palihim, ipinagdasal niyang huwag nang magising si Hekang kailanman. Kaya kahit nang makasalubong niya si Jinyan sa entrada ng ospital, sadyang itinago ni Sully ang balita tungkol sa pagkaka-ospital ni Hekang at sa halip ay nagreklamo tungkol sa malamig na pakikitungo ni Jinyan sa kanya kamakailan. Noong araw ding yun, biglang nakatanggap si Jinyan ng isang misteryosong liham na naglalaman ng mga larawan ng aksidente sa sasakyan noong araw na nasugatan si Hekang. Ipinakita sa mga larawan na sinadyang itulak palabas ng kalsada ang sasakyan ni Suyon ng isang malaking truck. Batay sa rutang tinahak ni Hekang, una siyang dumiretso patungong paliparan ngunit biglang bumalik sa kalagitnaan ng biyahe. Napagtanto ni Jinyan na nais ng kanyang asawa ng isang huling pagkikita bago umalis ng bansa. Hindi niya kailanman inakalang ang mismong desisyong yun ang magdudulot ng aksidente. Ang pagkaunawang ito ay pumuno kay Jinyan ng matinding pagsisisi. Samantala, dumating na rin sa wakas ang resulta ng pagsusuri ng DNA na ipinaayos niya para kay Hekang. Kinumpirma nito na ang babaeng hinahabol niya nitong mga nakaraang araw ay tunay ngang ang kanyang asawa. Dahil sa labis na emosyon, agad siyang nagtungo sa opisina ni Hekang noong gabing yun. Ngunit natagpuan niyang walang tao roon. Agad siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Hekang. Sa sandaling bumaba siya mula sa sasakyan, nakaramdam si Jinyan ng hindi malinaw na kaba. Bakit puno ng police tape ang buong lugar? Nang makita niya ang mga bakas ng dugo sa lupa, tuluyan siyang gumuho. Ang una niyang naisip ay ang magmadaling pumunta sa ospital. Sa labas ng pintuan ng ward, humagulgol si Jinyan sa matinding sakit, nagmamakaawa sa kanyang asawa na patawarin siya. Si Subin, na nakatayo sa malapit, ay hindi na kinaya ang pakikinig. Inakusahan niya si Jinyan ng walang pusong pag-abandona kay Hekang maraming taon na ang nakalipas. Paano niya nagawang isipin na maaari pa niyang mabawi si Hekang ngayon? Sa mismong sandaling yon, biglang gumalaw si Hekang sa loob ng ward. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na babae. Inakala ni Jinyan na tuluyan ang bumalik ang alaala ng kanyang asawa. Ngunit sa sumunod na segundo, ipinikit ni Hekang ang kanyang mga mata at hindi na muling nagising. Matapos ang paulit-ulit na pagsubok ng mga doktor, tuluyan siyang idineklarang patay. Sa sandaling yon, napasigaw si Jinyan sa matinding kawalan ng pag-asa. Magising ka, mahal ko. Pagkatapos nito, isang himala ang nangyari. Ang life monitor sa tabi ng kama ay biglang nagpakita ng aktibidad. Si Hekang, na idineklarang patay, ay muling nagmulat ng mga mata. Nang siya ay magkamalay, nabawi niya ang ilang bahagi ng kanyang alaala. Naalala niya na bigla siyang itinaboy ng isang babae sa paliparan. Ngunit nanatiling blanko ang mukha ng babae sa kanyang isipan. Hiniling ni Hekang kay Subin na tulungan siyang maibalik ang kanyang mga alaala sa pamamagitan ng pagdadala ng mga damit na suot niya noong araw ng aksidente. Tulad ng inaasahan, nang makita niya ang mga damit na yun, nakaramdam siya ng matinding sakit. Naalala ni Hekang ang sandaling nahulog siya sa bangin. Bagaman malabo ang mga detalye, dama niya ang matinding paghihirap. Nang makita ito, naghanda si Subin na ibunyag sa kanya ang buong katotohanan. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Hekang kay Subin na naaalala niya si Jinyan. At napagtanto niyang mahal pa rin niya ang lalaking yun. Kahit malabo ang kanyang mga alaala, nanatili ang imahe ni Jinyan sa kanyang isipan. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Subin kundi umalis na may mabigat na damdamin. Ipinagkatiwala niya kay Jinyan ang pag-aalaga kay Hekang. Mula noon, nanatili si Jinyan sa tabi ni Hekang nang walang pag-aalinlangan. Inalagaan niya si Hekang at inihahanda ang 3 pagkain niya araw-araw. Kahit sa mga pagbabantay sa gabi, palihim siyang sumisiksik sa hospital bed ng kanyang asawa. Tanging kapag tinawag siya ng nurse kinaumagahan, saka siya nagmamadaling bumaba mula sa kama sa gulat. Samantala, si Subin, na walang awa na itinaboy, ay labis na nagdusa.
Hindi niya kailanman inakala na ang maraming taon ng pagmamahal ay maaaring maglaho dahil lamang sa pagdating ni Jinyan. Sa huli, hindi pa rin niya kayang pakawalan si Hekang kaya nagmadali pa rin siyang pumunta sa ospital upang iuwi ito. Dahil nawala ang identification card ni Hekang, kailangan niyang mag-apply ng bago. Ngunit nang subukan niyang i-proseso ito sa ilalim ng identidad ni Suyon, nabigo ito. Hindi nagtugma ang kanyang mga fingerprint. Sa sandaling yun, lalo pang natiyak ni Hekang na hindi siya si Suyon. Si Subin, na alam na ang buong katotohanan, ay batid na hindi siya makakakuha ng identification card. Kaya sinabi niya kay Hekang ang lahat ng kanyang nalalaman. Inihayag niya na ang taong nagmaneho ng sasakyan noong araw na yun ay ang tunay na si Suyon. Dahil siya ay hinahabol, wala siyang ibang pagpipilian kundi kunin ang sasakyan. Ang identidad ni Suyon ay ang kambal niyang kapatid na babae. Pagkatapos nito, ibinigay ni Subin kay Hekang ang tirahan ng kanyang ina at hinikayat siyang puntahan ang kanyang pamilya. Umaasa siyang matatanggap niya ang kanyang nakaraan at makabalik sa dati niyang buhay. Sa puntong ito, hindi pa maalala ni Hekang ang mukha ng kanyang ina. Dahil wala siyang mapuntahan, sa huli ay bumalik siya kasama si Subin sa kanilang dating tirahan. Simula nang malaman ni Jinyang na buhay pa ang kanyang asawa, siya mismo ang nagpasimula ng paghihiwalay nila ni Suli. Pagkatapos ng lahat, ang tanging minahal niya sa kanyang puso ay si Hekang. Sa pagharap sa malupit na katotohanan ito, lubos na nadurog si Suli. Nilamon ng galit, nanumpa siyang maghihiganti kay Hekang. Nalaman niya na ang kaaway ni Hekang na si Risang ay nakatakdang palayain mula sa kulungan sa araw na yun. Gaya ng inaasahan, hinarang niya ito sa tarangkahan ng bilangguan. Sinabi niya na ang kaaway na nagpakulong sa kanya ay namumuhay ng masaya ngayon. Samantalang siya ay gumugol ng maraming taon sa likod ng rehas dahil sa paninirang isinagawa laban sa kanya. Hindi ba nararapat lamang na gumanti siya? Naimpluwensyahan ng mga salita ni Suli, nagtungo si Risang sa lugar ng trabaho ni Hekang kinabukasan upang ilabas ang kanyang galit. Kung hindi siya ipinahamak ni Hekang noon, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kumpanya at pamilya, hindi sana niya brutal na pinaslang ang anak ni Hekang. Si Hekang, na walang alaala ng nakaraan, ay matinding nag-react nang marinig ito. Sa huli, dahil sa matinding pag-uudyok ng kanyang kaaway, nawalan siya ng malay. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla niyang nabawi ang lahat ng kanyang mga alaala. Sa mismong sandaling bumangon siya mula sa lupa, muli siyang napuno ng malamig at walang awang determinasyon. Dahil naalala niya ang pagtataksil ng kanyang asawa, bumalik sa kanyang isip ang eksenang nakita niyang may kaakbay itong ibang babae. Naalala niya ang pagkapaluhod niya sa harap ni Suli upang iligtas ang kanyang kasal. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay lubusang sumire sa kanyang puso. Sa kasal na ito, siya ay nabaliw, umiyak, at nagmakaawa pa. Ngunit sa huli, malamig na pinilit ng kanyang asawa na lumuhod ang kanyang pamilya at pinapirma siya sa mga papeles ng diborsyo. Nang tuluyang maibalik ang kanyang mga alaala, nag-alab ang galit ni Hekang laban kay Jinyan. Kaya walang pag-aatubili, bumalik siya sa bahay ng kanyang mga biyenan na pinakakinatatakutan niya. Hindi pa namamalayan ng kanyang hipag na bumalik na ang alaala ni Hekang. Tinukso niya ang kanyang hipag, sinabing ito ang unang beses niyang tumapak muli sa bahay mula nang magdiborsyo. Ipinaalala ni Hekang sa kanya na hindi niya dapat nakalimutan ang pagkakataong hinila siya nito sa kamay upang ipapindot ang kanyang mga fingerprint. At ang mga malalaswang larawan na natagpuan ni Jinyan sa laboratorio. Hindi niya kinuha ang mga yon. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Nang marinig ito, tuluyan ang napagtanto ng mga biyenan na naibalik na ni Hekang ang kanyang alaala. Nang malaman ni Jinyan na bumalik na sa bahay ang kanyang asawa, agad siyang nagmadaling umuwi na puno ng pananabik. Ang pag-iisip sa pagbabago ng ugali ni Hekang at sa malalim nitong pagmamahal sa kanya ay nagbigay sa kanya ng matinding tuwa. Ngunit sa mismong sandaling nakita niya ang kanyang asawa, napagtanto niyang nagkamali siya. Ang babaeng nasa harap niya ay biglang naglabas ng malamig na aura. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpaalala kay Jinyan na marahil ay naibalik na ni Hekang ang kanyang alaala. Agad siyang tumakbo palabas upang tanungin ang kanyang asawa kung hanggang saan ang kanyang naaalala. Matapos siyang tanungin, nalaman niyang naibalik lamang ang mga alaala mula 4 na taon na ang nakalipas. Ang lahat ng nangyari sa pagitan ng mga taong yun ay tuluyan ang nakalimutan. Pagkatapos maibalik ang kanyang alaala, diretso namang nagtungo si Hekang sa bahay ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag mag-impake ng masyadong maraming gamit para sa paglalakbay sa ibang bansa. Balak niyang umalis kinabukasan. Hindi maunawaan ng kanyang naguguluhang ina ang ibig sabihin ng kanyang anak. Tinanong niya ang kanyang anak kung anong petsa na ngayon. Nang banggitin ni Hekang ang petsa, napagtanto ni Queen Aum na ang alaala ng kanyang anak ay nanatili sa araw bago ang aksidente. Pagkatapos nito, ikinwento niya kay Hekang ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon. Doon lamang nalaman ni Hekang ang buong katotohanan, at nanabuhay siya sa lahat ng panahong yun gamit ang identidad ni Suyon. Nakakatawa para sa kanya ang lahat ng ito kaya agad siyang umatras papasok sa kanyang silid. Nang sundan siya ni Jinyan, malamig niya itong binati. Sapagkat sa puso ni Hekang, ang kanyang asawa ay isang lalaking nagtaksil sa kanyang pamilya.
Kahit ang muling pag-usbong ng kanilang pagmamahalan matapos ang kanyang amnesya ay wala ng kabuluhan. Ngayon ay naglakas loob pa itong magpakitang gilas na parang magsisimula muli. Huli na ang lahat. Ang laman ng kanyang puso ay galit at pagkasuklam lamang. Sa matinding galit, pinalayas ni Hekang si Jinyan palabas ng silid. Ayaw sumuko ni Jinyan kaya nanatili siyang nakatayo sa labas magdamag. Nang sa wakas ay makita niya si Hekang kinabukasan ng umaga, malamig na kawalang pakialam ang samalubong sa kanya. Wala nang ibang magawa si Jinyan kundi sundan siya. Noon lamang niya napagtanto na papunta si Hekang sa kanilang dating tirahan. Sa pagharap niya kay Subin na pamilyar sa kanya, kumilos siya na parabang hindi niya ito kilala. Ipinakita pa niya ang isang address at nagtanong ng direksyon. Si Subin, pinipigilan ng kanyang lungkot, ay sinabi sa kanya na iyon ang kanyang tahanan. Pagkatapos ay inakay niya si Hekang papasok upang mag-empake ng kanyang mga gamit. Ngunit nang makita ni Hekang ang mga damit sa aparador at ang mga produktong pampaganda sa mesa, inutusan niya si Subin na itapon ang lahat ng iyon. Paano niya magugustuhan ang mga murang gamit na yun ngayon? Pagkasabi nito, agad siyang lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Sa harap ng babaeng minahal niya sa loob ng maraming taon, na tumangging kilalanin man lang siya, tuluyang gumuho si Subin at umagos ang kanyang mga luha. Siya ang nagligtas kay Hekang. Siya ang nagdala sa kanya bilang bahagi ng kanyang pamilya. Sa panahong yun, nagbahagi sila ng kaligayahan. Magkayakap, ibinubukas ang kanilang mga puso sa isa't isa. Ngunit ngayon, paano nagawa ni Hekang na basta kalimutan ang magagandang alaala na yon? Si Jinyan, na laging sumusunod sa kanyang asawa, ay labis ding naduraj. Sapagkat sinabi ni Hekang sa kanya na nais niyang magsimula ng bagong buhay. Kaya nakiusap siya kay Jinyan na umalis sa kanyang mundo. Pagkatapos nito, naglaho siya ng hindi lumilingon. Noon lamang napagtanto ni Jinyan kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ng kanyang mga kasalanan sa kanyang asawa. Ang babaeng minsang nagmahal sa kanya ay tuluyan ang naglaho. Nilamon ng matinding pagsisisi, sinuntok niya ang kanyang dibdib sa paghihirap. Sa mga sumunod na araw, walang tigil na hinabol ni Jinyan ang kanyang asawa. Lumuhad pa siya sa harap ni Hekang, nagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran. Ipinaliwanag niya kung bakit siya nagpunta sa ibang bansa sa loob ng 3 taon. Kung nalaman lamang daw niya na nawala ng alaala si Hekang, hindi siya babalik ng ganoon kahuli. Ngunit nanatiling walang anumang epekto ang lahat ng ginawa ni Jinyan kay Hekang. Ang pagtataksil nito ay masyadong malalim. Ang simpleng pagluhod ay hindi kailanman makababayad sa lahat. Sa kanyang alaala, ang pagtatangka nitong saktan ng sarili ay lalo lamang nagdagdag sa kanyang kahihiyan. Wala nang saysay ang pagpapatuloy ng palabas na ito. Ngunit tumanggi si Jinyan na sumuko. Araw-araw siyang nagpapakita sa hotel ni Hekang, pinapanood itong mag-almusal. Kapag tumatanggi siya, walang tigil niya itong ginugulo. Pagkaalis ni Jinyan, ikinagulat ng lahat ng piliin ni Hekang na isumbong siya sa pulisya. Inakusahan niya si Jinyan ng sapilitang pagpasok at panliligalig. Samantala, nalaman ni Suli mula sa kanyang ama na naibalik na ni Hekang ang kanyang alaala at dumaan sa matinding pagbabago ng personalidad. Hindi lamang niya pinutol ang ugnayan sa lahat ng tao roon. Tinrato rin niya si Subin, na nagmahal sa kanya sa loob ng maraming taon, bilang isang ganap na estranghero. Nang marinig ito, agad na nag-ayos si Suli ng pakikipagkita kay Hekang. Sinimulan niyang libakin si Hekang. Sinabi niyang tiyak na ang pagbabalik ng alaala nito ay nagdala ng sakit at galit. Sapagkat naglakas loob pa itong muling pumasok sa relasyon sa dating asawang umabandona sa kanya. Matagal nang nakita ni Hekang ang tunay na intensyon ni Suli. Sinisi niya ang sarili sa pakikipagkompetensya sa isang babaeng tulad niya para sa isang asawa. At kinutya niya si Suli sa pag-angkin kay Jinyan sa loob ng 4 na taon, ngunit hindi kailanman nakuha ang kanyang puso. Balak sanang kutsyain ni Suli si Hekang, ngunit siya mismo ang tuluyang natalo. Matapos ang kanilang paghihiwalay, hinanap ni Hekang si Subin. Nang makita ni Hekang ang lalaki na nilulunod ang kanyang kalungkutan sa alak sa harap niya, nagpasya siyang ilantad ang laman ng kanyang puso. Ipinagtapat niya kay Subin na sadyang binura niya ang mga alaala sa loob ng maraming taon, dahil hindi niya kayang harapin ang maruruming bagay na nagawa niya noon. Noong una, nais lamang niyang kalimutan siya ni Subin. Sa sandaling yun, walang alam si Subin tungkol sa nakaraan ni Hekang. Mula sa kanyang mga sinabi, tila balak ni Hekang na bumalik sa trabaho sa kumpanya ng kanyang biyenan. Ang kanyang layunin ay makahanap ng ebidensya na si Taehi ay gumagawa ng peking gamot sa loob ng kumpanya. Kapag nailantad ito, magagawa niyang papanagutin siya sa batas. Sa ganitong paraan lamang niya mapoprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Suyon. Ngunit ayaw niyang madamay si Jinyan at masaktan dahil sa kanya. Kapag naaresto at nakulong si Taehi, madadami rin si Jinyan. Nakiusap si Hekang kay Subin na ilayo si Jinyan mula sa kanya. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang parusa, hindi masasaktan si Jinyan. Sa pagtanaw sa desperadong pagsusumamo ni Hekang, wala nang nagawa si Subin kundi pumayag sa kanyang kahilingan. Pumayag siyang tumulong at magkunwaring may nangyayari sa harap ni Jinyan. Kaya kinabukasan, sinadyang dumating si Subin sa silid ni Hekang na may hawak na mga bulaklak.
Nang masaksihan ni Jinyan ang kanilang mapang-akit na kilos, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nila sa loob, kaya tumayo lamang siya sa labas ng pinto, nagdarasal na paalisin ni Hekang si Suban. Biglang binuksan ni Suban ang pinto at inutusan si Jinyan na umalis agad. Nagbanta siyang tatawag ng pulis kung hindi siya aalis. Ngunit wala itong pakialam kay Jinyan. Bigla siyang pumasok. Nang makita niya ang pulang alak na kanilang ininom at ang mga damit na nagkalat sa sopa, nag-alab ang kanyang galit. Mas lalo siyang nagalit nang makita ang bakas ng kolorete na nakapahid sa silid. Sinabi ni Hekang kay Jinyan na sila ni Suban ay nagde-date at umaasang hindi siya makikialam. Pagkarinig nito, agad lumapit si Suban, hinawakan ang kamay ni Hekang, at ipinahayag na ganoon na sila kalapit sa loob ng 3 taon. Sinabi niyang ginulo ng pagdating ni Jinyan ang kanilang kaligayahan. Pagkatapos nito, hinaranggan ni Suban si Jinyan at hinimok si Hekang na umalis na agad. Matapos ang palabas na yon, labis na nalungkot si Hekang. Gaano niya pinagnanasaan na maibalik ang kanyang pagsasama bilang mag-asawa, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay ginawang imposible ito. Inimbitahan si Hekang ng kanyang biyenan na umuwi para sa hapunan. Kahit na ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant ay naging dati na niyang manugang, umaasa pa rin ang matanda na makapagsalo sila sa pagkain bilang isang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, hindi na malayang napunta si Hekang sa silid na minsan nilang pinagsamahan ng kanyang asawa. Nang makita niya ang kamera na ginamit noon sa kanilang mga litrato sa kasal na nakapatong sa mesa, kinuha niya ito at tiningnan ang laman. Doon lamang niya nadiskubre na puno ito ng mga kuhang larawan ni Jinyan sa kanyang araw-araw na buhay. Ang mga larawang yun na puno ng kaligayahan ay nagpaiyak kay Hekang ng husto. Sa likuran niya, naramdaman ni Jinyan ang emosyon ng kanyang asawa at agad lumapit upang panasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa sandaling yun, naunawaan niya na hindi pa talaga siya tuluyang binitiwan ng kanyang asawa. Kaya mula noon, muling ipinagpatuloy ni Jinyan ang kanyang pagsunod-sunod. Saan man magpunta si Hekang, naroon siya. Kahit isipin pa siya ng kanyang asawa na kakaiba, ikinatuwa niya ito. Hindi inaasahan, ang mga kilos ni Jinyan ay nagbigay kay Hekang ng pakiramdam ng seguridad. Sapagkat nang pauwi na siya galing sa trabaho, nakasalubong niya si Risang. Ang lalaking pumatay sa kanyang anak. Si Risang ay puno ng galit kay Hekang at sabik na maghayganti ng tuluyan. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Jinyan. Binalaan niya si Risang na huwag nang bumalik doon upang saktan ang kanyang asawa. Ang ginawa ni Jinyan ay nagbigay kay Hekang ng matinding kapanatagan. Matapos maresolba ang problema, inalok ni Jinyan na ihatid si Hekang pauwi. Hindi inaasahan, bigla siyang lumiko at dinala ang sasakyan sa kanyang pribadong tirahan. Nagsinungaling siya na paubos na ang gasolina ng sasakyan. Sinabi niyang kailangan nilang huminto sa pinakamalapit na lugar at iminungkahi niyang sumama siya sa loob. Kung ayaw niyang manginig sa lamig sa sasakyan ngayong gabi. Dahil Pasko yun, inihanda na ni Jinyan ang lahat doon. Umaasa siyang gugulin ni Hekang ang isang magandang gabi roon. Walang pag-aalinlangan, agad siyang kumilos at nauna pang tumakbo upang maligo. Nang mapagtanto ni Hekang na hindi na siya maaaring manatili pa roon, agad niyang tinawagan si Suban upang sunduin siya. Sa sandaling yun, lumabas si Jinyan mula sa banyo, basang-basa ang buong katawan. Hindi napigilan ni Hekang na tuksuhin siya. Hindi sinasadya, naalala nilang dalawa ang mga panahong magkasama pa silang namumuhay. Noon, ang mapag-alitan ng kanyang asawa ang pinakamasayang sandali para kay Jinyan. Sinabi ni Hekang kay Jinyan na darating si Suban upang sunduin siya. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Sakto namang dumating si Suban sa sandaling yun. Habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan at handang salubungin si Hekang, nakita niya itong nakatayo sa pintuan. Nakatulala at ayaw pang umalis, naunawaan ni Suban ang laman ng kanyang puso at nagpadala ng mensahe na nagsasabing hindi siya makararating. Dahil walang susando sa kanya, wala nang nagawa si Hekang kundi bumalik sa silid. Sa loob, matagal nang umaasa si Jinyan na kusa siyang babalik. Sa tindi ng emosyon, bigla silang naghalikan. Pagkaraan nito, sinabi ni Hekang kay Jinyan na yun ay isang panandaliang bugso lamang ng damdamin, na naudyukan ng biglaang pagbabalik ng mga alaala, at umaasa siyang ang ilusyon na yun ay hindi siya ililigaw. Pagkarinig nito, matalinong pinili ni Jinyan na matulog sa sahig ng sala. Sa araw ding yun, isinama ni Suban ang kanyang pamilya para sa mga pagsusuring medikal. Ngunit nang lumabas ang mga resulta, sila ay lubos na nabigla. Si Suli ay na-diagnose na may abnormal na osteomalacia. Kapag lumala ito, maaari itong humantong sa pagkaparalisa. Sa harap ng nakakatakot na posibilidad na ito, nataranta si Suli. Umiinom siya ng bagong gamot na binuo ng kumpanya ng ama ni Jinyan. Kung may problema ang gamot na ito, tiyak na alam yun ni Hekang. Pagkatapos ng lahat, siya ang legal counsel ng kumpanya ni Jinyan. Bukod dito, nakita ni Suli ang gamot na binili niya sa loob ng sariling drawer ng kanyang mesa. Galit na galit, agad sumugod si Suli sa opisina ni Hekang. Walang pag-aatubili, mariin niyang sinampal si Hekang sa mukha. Naniniwala siyang gumaganti si Hekang dahil inagaw niya si Jinyan,
at sinadyang gamitin ang parang ito upang wasakin ang kanyang buhay. Sa katotohanan, si Hekang ang tunay na napagkamalan sa bagay na ito. Bagaman alam niyang umiinom si Sully ng mga supplement ng kanilang kumpanya sa loob ng maraming taon, kamakailan lamang niya nalaman na may problema ang gamot. Noon, si Taehi ang may kontrol sa datos ng gamot bago ito ibinigay sa kanya. Ngunit pinalsipikan ni Taehi ang datos, at siya mismo ay ganap na walang kamalay-malay. Paano naman maniniwala si Sully sa mga salita ni Hekang? Mula nang matuklasan ni Hekang na pinakikialaman ni Taehi ang mga gamot ng kumpanya, pinaginalaan niyang maaaring siya rin ang may kagagawan sa pagkamatay ng asawa ni Suyon. Ngunit hindi inaasahan, habang siya ay nagsisiyasat, siya mismo ang naging target. Lumalabas na nagpadala si Taehi ng mga tauhan upang sundan si Hekang. Doon lamang niya napagtanto na iniimbestigahan ni Hekang ang sanhi ng pagkamatay ng asawa ni Suyon. Kapag may matuklasan talaga siya, tiyak na mapupunta siya sa kulungan. Kaya nagpasya si Taehi na turuan si Hekang ng leksyon. Inutusan niya ang mga tauhan na hiwain ang lahat ng gulong ng kanyang sasakyan. Kinagabihan, katatapos lamang ni Hekang sa trabaho at pauwi na sana. Hindi niya alam na sinira na ang kanyang mga gulong, kaya biglang dumulas ang sasakyan at muntik nang magdulot ng aksidente. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, isang malaking butas ang misteryosong lumitaw sa kanyang bintana. Ang mga kamalasan ni Hekang ay paghihiganti ni Taehi. Hindi lamang niya pinatay ang asawa ni Suyon, kundi gumagawa rin siya ng mga peking gamot sa loob ng kumpanya. Matapos matuklasan ang mga lihim na ito, lihim na nagsimulang magsiyasat si Hekang. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mahuli si Taehi sa akto at dalhin siya sa hustisya, kahit pa mga hulugan yun nahaharap siya sa sariling pananagutang legal. Handa siyang tanggapin ang kaparusahan. Nang malaman ni Jinya na ang kanyang bayaw ay gumagawa ng peking gamot sa loob ng kanyang kumpanya, galit siyang sumugod doon na may hawak na pamalo. Ibinuhos niya ang kanyang galit at nangakong siya mismo ang magpapadala kay Taehi sa kulungan. Kaya nagsanib puwersa sina Hekang at Jinyan upang mangalap ng ebidensya laban kay Taehi. Sa tulong ng bidyong patoto na naitala bago namatay ang asawa ni Suyon, nabunyag ang lahat ng krimen ni Taehi sa paglilitis. Doon lamang niya napagtanto na hindi na maiiwasan ang kanyang pagbagsak. Alam niyang hindi na siya makatatakas sa hustisya sa pagkakataong ito, kaya desperado siyang nakiusap sa kanyang biyenan na maawa sa kanya. Ngunit dahil ang lahat ng ebidensya ay nasa hukuman na, wala nang makapagliligtas sa kanya. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang realidad at umamin ng kasalanan. Ibinigay ni Hekang sa pulisya ang mga recording at ebidensyang naglalaglag kay Taehi, habang siya naman ay na-frame sa dalawang pagpatay kay Suyon na di umano ay ginawa ng kanyang bayaw. Umaasa siyang aarestuhin agad ng pulisya si Taehi. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya sa bahay upang dakpin ang sospek. Matapos magsiyasat, natuklasan nilang wala si Taehi sa bahay. Lumalabas na wala na siyang matakbuhan, kaya nagtungo siya sa tabing ilog upang kitilin ang sariling buhay. Sa huli, iniwan niya ang kanyang telepono at mga sapatos bago tuluyang wakasan ang kanyang buhay. Ang makita ang kontrabida na tuluyang naparusahan ay nagdulot ng malaking ginhawa kay Suyon. Sa sandaling yun, tuluyan ang binitiwan ng magkapatid ang kanilang mga hinanakit at mahigpit na nagyakapan. Ngayon, kailangan ng harapin ni Hekang ang kaparusahan para sa mga krimeng nagawa niya noong nakaraan. Noon ay malamig ang puso at walang awa, at maraming buhay ang kanyang kinitil. Ang pagharap niya ngayon sa legal na pananagutan ay nagbibigay ng wakas sa sakit ng mga taong kanyang nasaktan. Nang malaman ni Jinya na ang kanyang asawa ay magsisilbi ng 1 taon sa kulungan. Dumating si Jinya na wala sa sarili. Wasak ang kanyang damdamin. Wala siyang nagawa kundi panuorin ng walang magawa habang inilalayo si Hekang sakay ng sasakyan ng pulisya. Hindi niya kinaya ang katotohanang nakakulong ang kanyang asawa sa loob ng 1 taon. Ni minsan ay hindi niya dinalaw si Hekang sa kulungan. Natatakot siya na kapag pumunta siya roon, ay hindi na niya kakayaning umalis pa. Sa halip, ginugol niya ang kanyang mga araw sa walang tigil na paghila sa kanyang kaibigan upang maglaro ng basketball, para lamang pumatay ng oras. Labis na naghirap ang kanyang kaibigan dahil dito. Sa loob ng parehong taon, nakatagpuin ng pag-ibig si Suban. Sa wakas, natagpuan niya ang babaeng makakasama niya sa buong buhay. Samantala, nagpatuloy si Sully sa kanyang mga ehersisyo. Unti-unting nawala ang mga side effect ng mga health supplement na dati niyang iniinom. Dahil dito, natagpuan din niya ang sarili niyang pag-ibig. Ang kaligayahang nakalaan para sa kanya ay hindi kailanman mahuhuli. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 taon. Dumating si Suban sa tarangkahan ng kulungan na puno ng pananabik upang salubungin si Hekang. Matapos maghintay ng matagal, nalaman niyang pinalaya na si Hekang noong gabi bago yun, matapos may silbi ang kanyang sentensya. Bumalik si Hekang sa bahay ng kanyang asawa sa mismong gabing yun. Nang makita niyang lasing si Jinyan, tahimik siyang humiga sa tabi nito. Mula noon, ang dalawang magkasintahan ay tuluyan ng muling nagtagpo ang kanilang mga puso. Nagpasya sina Jinyan at Hekang na bitawan ang nakaraan at yakapin ang isang masidhing pagmamahalan. Sapagkat ang kanilang pag-ibig ay hindi kailanman tunay na nagwakas.
Ito ay pansamantalang nahinto lamang. Ang Korean drama series na to ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit ito ay marunong magpatawad, maghintay, at magbago. Ipinapakita ng kwento na kahit masaktan ng malalim, kahit magkamali, at kahit mawala ang alaala o sarili, may pagkakataon pa ring bumangon at magsimulang muli. Ang pagmamahal na totoo ay hindi nananakal kundi tumutulong sa paglago, hindi nagtatago kundi nagiging tapat, at hindi sumusuko kahit paulit-ulit na subukin ng sakit. Pinapaalala rin ng drama na ang pagkatao at halaga ng isang tao ay hindi nawawala dahil lamang sa mga pangyayari, at nasa kabila ng pagtataksil, pagkawala, at pagkawasak, ang lakas ng loob, katapatan, at pag-asa ang siyang nagbibigay daan sa isang mas makabuluhang buhay at mas matibay na pag-ibig. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.